welcome back sa ating channel na It's a Drop. So ngayong araw na to, update ko lang kayo dun sa naputol natin na Nepenthes bicalcarata na naputol yung ugat, root system talaga niya as in. At sabi ko nga, talagang pinagpawisan ako ng malamig na hindi mo maintindihan. Kasi ang bicalcarata, ito yung isa sa mga pangarap kong future plant dati na hindi ako makabili kasi kahit may budget tayo nung time na yon, ayaw tayo pagbilan. Naghintay ako ng ilang buwan pero hindi na bigay sa akin. At ngayon nga, meron na tayong mga bicalcarata dito. At yung isa dito ay yung kauna-unahan nating bicalcarata na sa kasawyang palad, naputol yung kanyang root system, Okay lang naman talaga na maputulan ng root system ang mga Nepenthes kung alam mo malalaki na para ma-propagate mo, para tubuan ng mga new growth. Pero in this case, napakabata niya pa para i-propagate, So pakita ko sa inyo yung ito yun. So nasa yung ilalim yan, putol na yung ugat. At yung ugat, yung root system niya, nakita natin sa inyo para ma-picture out niya. Ayan yung ugat niya, nasa ilalim. Ayun, eto yun. So naputol yan at imagine nyo, ayan na lang yung natira sa kanya. At sabi ko, wala na to. Tapusan na ito kasi una, maliit pa. Ito pa lang yung leaf niya nung unang dumating yan sa akin. At ano pa to, through shipping na, Shopee pa. Kaya yan, sabi ko matitits na to. Pero buti na lang, ayan, nabuhay pa siya. Ngayon, ayan, tignan nyo, may papalabas na bagong growth, Ito yung naudlot na growth no nakaraan. Pero tumuloy pa rin, Ano yan, nakahiga na yan So, ngayon tumayo uli siya tapos may new growth. At hinala ko, mayroon ng kahit papaano, nag-umpisa na mag-growth yan, So, dahil sa pangyayaring to, hindi ko napigilan yung sarili ko. Bumili ako ng 5 piraso. Ay, 6 pieces na bicalcarata. 3 malaki, 3 maliit. Tapos, nakipag-trade pa ako sa isa pang bicalcarata. So, ina na yan. 2, 4, 6, 8 bicalcarata. Ang dami na pala. So, hindi ko yan binili lahat para lang sa akin. Hindi para mapalaki. Then soon, ma-propagate through cuttings and kung magsiseed siya, di mas maganda, diba? So, hoping lang ako na sana seed grown siya dahil kung tissue culture yan, pare-pares ng gender yan, diba? So, hindi tayo makapag-propagate. Saka sakali man maging pag-asa natin itong isa dahil I think iba yung source niya. Yun lang. So, may mga iba pa akong mga gustong i-share sa inyo pero sa ibang video na siguro. Ang gusto ko lang na kaya sinare ko yung update na yon. Minsan may mga pangyayari na sa growing area na nagugulat tayo or nabibigla sa mga movement natin. Ayan, ingat tayo doon. Nangyari kasi dito kaya siya naputulan root system dahil medyo bad trip ako nung araw na yun ang ginawa. Tanggal ako ng mga damo sa mga halaman ko sa Nepenthes. At itong specific na Nepenthes na to, dumating siya na maraming fern sa ibabaw. So, sabi sa akin nung seller, huwag ko na daw tanggalin yung fern. Kasi mula nung siguro bata pa or seedling pa lang, nandun na yung fern na yon. So, ako naman di ko tinanggal. Not until the time na nagtanggal ako ng mga damo dun sa mga plants ko. At siya nga, nung pagkahila ko, may matibay pa sa PC na ugat ng fern na sumama. Alam niyo, matibay talaga yung mga fern na yan. Naghanap ako dito para may masampulan tayo pero
think nasa taas yung ibang mga halaman ko na may fern. Ayun yung pa naman, doon kaya ang layo. So, may mga ugat sila o parang vine na rin yun na napakatibay na pag na sagi yung halaman mo talagang putol talaga. So, ingat tayo sa ganung moment. No? Tapos sa iba rin, halimbawa may mga propagation kayo, ugali na natin minsan na i-check lagi kasi gusto natin malaman kung successful ba talaga yung propagation, di ba? So, minsan hindi natin mapigilan na i-check or galawin. No, kaya hangga't maaari, wag niyo munang pwede nyo i-check pero wag nyo na lang sigurong bungkalin, galawin para tignan kasi minsan dun nangyayari yung biglang nasishock yung plants imbis na moist and humid at nandun siya sa perfect environment sa ilalim na sanay na siya. Tapos bigla mong bubuksan, nainitan, tapos pagkabalik mo, no, pagkasuksok mo sa kanya doon, nabugbog pa siya o nabali. So, ang daming mga pwedeng mangyari sa kanya. Kaya, huwag nyo na lang galawin, no? Ayun ang pinaka-the best nun. Kung may mga plants kayo na ang dami-dami na, no? Ayun, pwede nyo sigurong i-check yun. Pero kung bago pa lang yung plants, iisa pa lang yun, ingatan nyo. No? So, at maganda constant rin yung mga, halimbawa temperature, hindi man yung humidity, ayan, tapos moisture ng soil. Dapat hindi sobrang basa, hindi rin sobrang tuyo. So kaya pagka ako dito, nagdidelay, chinecheck ko muna. Nung nakaraan, open yan, di ba? So close ko na rin yan. So ang open na lang doon, yan, sa area na yan. Kaya hindi ibig sabihin na may setup ka na hindi mo na pwedeng may improve mo pa yan. At marami ka pang pwedeng gawin. Isip ko nga lalagyan ko to ng ultrasonic na yung pang mist, parang hamog, pero baka wag na lang rin kasi ang gagawin ko dun solar kung mist, no, parang hindi mabe-benefit karamihan kasi kung lalagyan ko to malaking space no, hayaan ko na lang na ganito. Kung lalagyan ko man siguro dyan banda kasi nandito yung ibang intermediate and highlands ko na plants at yan yung nandyan yung mahal na halaman. Ayan, so meron akong balak na i-purchase today, variegated na Gracillis, pero pinagdadalawang isip ko kasi mas mahal siya kaysa sa pagkakatanong ko sa iba, pero medyo mas malaki naman, no? Pero doble yung presyo, pero wala pa rin feature. Kaya pinag-iisipan ko, hindi pa naman ganun lakas ngayon ng halaman kasi pecha de peligro at tayong enough budget para i-wholesale yun o maraming kukunin ko para mas makamura. So, pag-isipan ko muna. Pero bibihira kasi yung nagbibenta nun kaya baka mamaya dito na rin kung sakali magkasundo kami. So, ito pala, may mga ina-acclimate ako dito na intermediate islands na Nepenthes. Nepenthes Attenborough. Na ngayon, nag-uumpisa na uli sila produce na leaves. Ayan. Ang mga seed grown to, import ng isa nating kaibigan. So, kaya kailangan plastic natin maigi. Ayan. So, ang ganda, nagli-leaves ng iba talaga. So, i-out natin to pagka may mga picture na or pagka may rosette na ng leaves. Kasi hindi rin ako sure kung mapapicture ko to ng dire-diretso, although may picture yung iba dyan, yung mga susunod, so kabado pa ako magpipicture, pero promising, very promising kung pansa to. Tingnan nyo, parang magpipicture, diba? Tignan natin kasi ang challenge sa akin dito pag-picture rin talaga. So yung ibang mga seeds pala natin dito ko nilagay. Ayan, pero alalay ako sa pagdidilig dito kasi alam nyo na pag nasobrahan sa pagdidilig, ano mangyayari? Ayan, algae,
Pero may nakita akong picture dito ah. Saan galing yan? May dagang, tingnan nyo, may picture doon na ano. Tanga, isusumain ko. Picture ba yan? Saan galing yan? Baka sa Bicol Karata ko yun ah. Tingnan ko muna ah. May naputol pa akong Bicol Karata na picture. Baka naputol to nung naglipat ako. Oo, baka Bicol Karata ka yan. Oo. Masama kung ngayon lang yan. Ibig sabihin may nangat-ngat dito na daga. So, check natin kung may mga naputulan. Parang eto, ay hindi. Bago lang yan ah. Ay parang dito. Baka may gumaklat na dagaan dito. Huwag naman sana masundan. Pero at least picture lang. No? Bago lang yan ah. Dito, yan dyan na po. Sana mag-focus. Yan. Nalilito yung cellphone. Sobrang liwanag dito sa... Ito, ayan, galing dyan. So, kahapon ko lang nilipat yung mga seeds na yan, seedling tsaka tumplets. Baka kahapon din siguro. Baka nga. Kasi natumba to, yung mga pasok kahapon. Pagkalagay ko dyan. Or baka nung pagdilig ko ng hose kasi malakas yung pressure. Anyway, so yun. Ingat tayo. Sayang yun ah. Medyo malaki-laking picture na yun ng Bicol Karata. Pero ito may papalabas na bago. Sana mag-picture na ito ng maayos dito. So, yun lang muna yung mga update natin dito. At baka mapatagal itong video natin. May mga basals na patubo. Kaganyan, huwag nyo masyadong gagilipin. Pero pwede nyo tingnan. Matibay naman to. Tapos ito pa lang propagation ng ano natin dyan. Brigsiana pala yan. Baka nagkakamali ako. Brigsiana. Ayan, hinati natin sa tatlo kasi tamlay pa rin siya. Nung hinati ko sa tatlo, mas umangat pa yung new growth. Ibig sabihin, mas maganda talagang pinuputol yung dahon. So next time, putulin na natin yung dahon. Magtira lang tayo ng mga ilan or isa sa taas. Kasi ito, tingnan nyo, tamlay rin yan. Ayan, tamlay rin. So mas maganda kung pinuputol pala talaga. So yun nga, baguhan tayo. Ayan, so natututo pa rin. Ayun ang maganda doon. Kahit na medyo matagal-tagal na tayo nag-aalaga, marami pa rin tayong natututunan. So, yun lang muna siguro. At aakit muna tayo sa taas kasi hindi rin tayo makapagdilig dito. Naubos ko kahapon yung tubig. Ayan, so set na muna tayo sa taas. Yung turtle pala nandiyan. Nandiyan natulog kahapon. Kasi nung nasa labas siya, pinasok dahil medyo mainit sa labas. Baka ma-dehydrate. So ganito lang yung napakasimple lang nito. Zipper yan, maghanap ko yung pinakamalaking zipper. Gusto nyo gayahin. Tapos patahin nyo. Wife ko kasi marunong magmano-mano na tayo. Kung ako hindi ko magtsatsaga. Pero matyaga yung wife ko kaya nakawa natin yan. Matibay naman, kala ko nga hindi kasi plastic, diba? Matibay itong UV plastic. So yan.
So, akit na tayo sa taas. Ay, daming kalat nito. Ito yung mga chuchuchu palakit, cellphone, tubig. Yung tray na binaba dahil sa order kahapon, iakyat ulit. Nakikita niyo yung kalat dito sa taas. Yung luminis, kinalat ulit kasi may mga ginagawa tayong project dito. Ayan, separate na tayo ng mga medyo marami-rami ng propagation sa bawat trays. At ito yung bagong supplies natin ng tray. No? Na-feature ko na to sa isa pang video, hindi ko nga alam kung na-upload ko. Mas mura to, 25 pesos na. Itong cellphone ko nagkakaproblema sa ano. Ayun. Sa focus. Parang ako to, wala sa focus minsan. Ayan. So, nagbabad rin ako ng mga mouse na natuyo. So, ngayon, babalik ko na sila sa loob. O, dito, ganun din. O. Zipper din. Mura lang yan, wala pang 100 yata or 100 pesos lang. Dalawang zipper ka na para sa dalawang pinto. Pwede sa plastic, pwede sa kulambo. Tsaka hindi rin ganun siya yung kahina kasi malaking klaseng zipper to. Pwede yan sa mga growing tent nyo. Mahirapan kayo mag-close open ng pinto doon. Lagyan nyo. So ito naman yung mga tinanim natin. Nireplant pala. Kasi kung hindi ko na-upload rin yon, kasi may mga video ko minsan na hindi na-upload kasi pag hindi ko gusto yung pagkakagawa ko. Hindi ko na-upload. Minsan may mga negative may mga negatibo ko nasasabi, experiences na sa tingin ko hindi makakatulong sa ng community natin sa nanonood dito. Kaya hindi ko na sinishare. So, ayan o. Ay, lipat namin. Mas mukhang naging marami. Pero sa totoo lang, kumonti yan kasi may mga naging casualties. Hindi lang isang tumpok. Ibig sabihin isang bote. Around 10 ang nadali. So, ayan. Napahaba na tong video ko. Ibahin na kaya natin. Mapapahaba ito masyado. But anyway, sa ibang video na nga yan. Asa pinakita ko sa inyo na ito yung mga pinagagawa ko ngayon. Itong video na nga na to para ito dun sa nepenthes natin na nakasurvive. So ngayon, ayun lang muna at gagawa na lang tayo another video for this at tingnan nyo na lang sa next. Usually naman ang next kasunod na to ay nasa susunod rin talaga ng video. So check nyo na lang yung next video or pwede kayo mag-comment dun sa mga update na gusto nyo malaman. Dami kong gustong i-share pero isa-isa lang kasi baka maging isang oras na itong video na. Yun lang muna. God bless sa inyo and bye bye.